ginawa natin itong World Pandesal Day to honor the uniquely Filipino bread na very humble yet great, like our guests. And also, ma'am, today is also World Food Day by the United Nations, October 16. So it is also our reminder to everyone na there is still a lot of hunger in the Philippines and in the world, ma'am. So it's a reminder. Kaya ginagawa natin ito to honor the bread and also to remember to help solve the problem of hunger. Thank you to everyone and to our special guest, Vice President Sara Duterte, for gracing this civic and cultural activity. Welcome to everyone, ho. Thank you, ho. May mga tanong yung mga ibang media friends natin, ho, ma'am. They would like to ask some questions, ho, to you. Feel free to raise your hand or text me yung mga tao na gusto magtanong. One of the persons who want to ask, tinext sa akin at ng tao dito, ma'am, ano daw ang favorite palaman niya sa pandesal? And do you have any stories from your father or your mother? Ay, by the way, ma'am, one of the most humble customers namin dito, yung nanay ninyo bumili dito, ho. Kaya, do you have any stories about pandesal? Anong palaman ninyo paborito, ma'am? Welcome, ma'am. Thank you, Sir Wilson Flores. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Unang, magandang umaga sa inyong lahat. Maayong buntag sa inyong tanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magpapasalamat po ako, sir, kasi sobrang saya ko nung natanggap ko yung invitation ni Sir Wilson Flores na dumalo sa World Pandesal Day. Kasi nakikita ko yung sa social media, no, sa internet, yung mga tao na ini-interview at nagsasalita na ito yung nasa likod nila, Kamuning Bakery Cafe. Tapos, lagi kong naisip, parang gusto ko ma-interview dyan na mayroong nakalagay sa likod ko na Kamuning Bakery Cafe. Kaya, was really very happy to have received your invitation, and thank you. And happy World Pandesal Day sa inyong lahat. Ang pandesal, paborito ko, hindi siya hindi siya ordinaryong palaman. Ang pinaka-paborito ko na palaman is yung chismis, tapos yung daing, bulag sa Bisaya. Yung daing, boneless na siya, tinatanggal ko siya sa mga buto, tapos nilalagay ko siya doon sa loob. So, yun yung pinaka-paborito ko na palaman sa pandesal, chismis saka bulag or daing. Meron akong maalala na nangyari sa akin noong bata pa ako sa pandesal at sa bulag. Kasi ang ginawa ko, hindi ko lang maalala kung I was 5, 6, or 7 years old. Basta ang malala ko, ganun ang ginawa ko kasi ang lola ko din, nakatira kami sa bahay ng lola ko, mahilig sa bulan. So, breakfast, may bulan. Tapos ang ginawa ko, ganun ang ginawa ko. Kinuha ko yung bulan, yung akala ko malinis na siya, na wala siyang buto, wala siyang tinik. So, nilagay ko sa pandesal, tapos kinain ko diretso, ganun. Tapos, meron pala siyang tinik na naiwan doon. So, at saka medyo siyang malaki. So, natusok yung ngalangala ko. Tapos, nung natusok yung ngalangala ko, sobrang iyak ko na. Breakfast yun, papunta kami paaralan. Papasok kami sa school. Tapos, sobrang iyak ko na sabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, papa ko, sabi niya sa akin,
gusto mo ba na huwag nang pumasok ng school? Sumama ka na lang sa akin. Ay, sa paniwala ko, yan yung naisip niya na paraan para tumigil ako sa kakaiyak ko doon sa sobrang sakit nung tinik sa ngalangala ko. Tapos sabi ko kaagad, oo, oo. So maalala ko yung araw na yon na tinik ako ng buto ng daing doon sa pandesal na kinain ko. Pero na-absent ako at sumama ako sa Hall of Justice. Tsaka sa Hall of Justice pa yun, no? So, mas bata pa pala ako noon. 4 siguro. Ay, yes, 4. Oo, so sumama ako doon. Gusto ko kasi doon sa Hall of Justice kasi busy si PRD eh. Nagtatrabaho siya. So, pag sinasama niya ako, paikot-ikot ako niyan, akyat sa taas, sa baba, sa labas. So, the usual na bata na kung saan-saan umaabot. So, yun yung hindi ko makalimutan ng memory sa pandesal. Kaya ingat na ako kapag ginagawa ko yung chismis tsaka daing. Kaya pala kayo naging lawyer, 4 years old as a Hall of Justice na kayo. Oo, maalala ko pa sa office, no? Sa mga office ng prosecutors. Kasi maraming prosecutors eh. Iba-iba yung opisina nila, iba-iba yung style ng opisina nila, iba-iba yung kanilang routine sa opisina. At maalala ko pa, bata pa ako, marunong ako mag-typewriter. Kasi may typewriter, di ba, sa office. Tapos, doon ako naglalaro kasi yung secretary ni PRD, parang hindi ako paikot-ikot kung saan-saan. Binibigyan ako ng mga scratch paper at pinagta-type ako kahit hindi pa ako marunong magbasa. Yes. Thank you. Before we continue, I'd like to acknowledge one of your biggest fans, ma'am, in the Philippines, Congressman Bong Sontay. Congressman namin dito, ha? Yes. Bong Sontay is my schoolmate. Schoolmate pala kayo. Ay, hindi, nag-abot. Oh, yeah. So, nag-abot tayo sa San Thank you. May tanong sila, kung may memories, yung tatay ninyo, anong daw ang paboritong palaman ni former President Duterte? May picture siya na nasa Davao kumakain ng pandesal. Unfortunately, hindi ko alam kung ano yung or kung naglalagay ba siya ng palaman. Yan ang hindi ko alam. Ang the best na tanongin natin dyan si Kitty. Kasi siya yung lumaki na nandyan talaga si PRD. Thank you. Ma'am, may isang gusto magtanong dito, editor ng Philippine Star, is Natalie Tomaga. Ma'am, Bisaya siya. How do you cope with stress? Unang-una, tulog. No? Nahabaan ko yung tulog ko. Tapos, meron na akong sinusubukan ngayon. Sinusubukan pa lang. Hindi pa siya routine na dapat 8 hours yung tulog. Dapat by 11 p.m. tulog na ako. And then, 8 a.m. dapat gising na ako. So, sinusubukan ko pa lang. Hindi pa siya perfect na routine. Tapos, pangalawa, marami naman nakakaalam na nag-hike ako. Nag-hike ako ng mga bundok. Pero lately, hindi pa ako nakabalik sa hiking. At ang pangatlo is usually kasama lang yung pamilya. Napakasimple na magkasama kami, tapos nagluluto kami ng samgyupsal, yung mga ganon. Mahilig yung mga anak ko yung luto kain. So kung kunwari may griller, tapos hotdog, tapos nakainin ka agad.
So, yung mga ganun na mga bagay. Ang sa akin, parang watching this on here, sidelines, businesses. Yes, ma'am. Opo. Yung anak ko, nakuha niya sa akin yung love for plays and musicals. So, bata pa lang siya, tinuruan ko na siya i-appreciate yung mga ganon. The earliest na napanood namin is Beauty and the Beast sa CCP. Tama ba, no? CCP yung nasa Rojas Boulevard, no? Oo. Sa CCP, doon kami. Beauty and the Beast yun. Maliit pa siya na bata. And then sunod-sunod na yon. Hanggang siya na mismo, nagustuhan na niya, siya na yung nagsasabi sa akin kasi ang alam ko lang naman ng mga musicals and plays, yung mga luma, yung mga noong panahon ko pa. Pero merong mga bago ngayon na siya na yung nagsasabi sa akin na kung pwede manood kami, maganda ito, at nagre-rating siya, tapos sinatanong ko siya bakit mas maganda ito kaysa ito na pinanood natin. Yun yung isa sa mga activities na ginagawa namin ng anak ko, si Shard. Iba-iba kasi yung interest nila, magkakapatid. So, ang ginagawa ko as a mother, sinusubukan ko na kung ano yung interest nila, doon ako sasama. So, yung pangalawa, mahilig sa sports. So, nandun ako, nagiging cheerleader ako kapag meron siyang mga laro. And then yung pangatlo, mahilig magluto o mag-baking. So nagluluto yun ng banana bread. Pangalan niya. Si Stonefish. Nagluluto ng banana bread. Tapos, niluto din yun ng ulam niya. So yun yung sinusubukan ko gawin as a mother. Kung ano yung interest ng anak ko, doon ako sumasama. Hindi ko sila dinadala sa kung ano yung gusto ko. Thank you, Ms. Natalie Pamada. Ay, Mr. Nie, yung Philippine Media here. Thank you. Thank you. Good morning, Madam Vice President. I'm from China. Speaking about the food security, my grandfather, my parents, their generation, they all have the memory of China. They don't have enough to eat. So, but now, thank you. But now, China has pretty much solved this poverty and hunger problem. So, what I see both countries will enhance the population in this field. I think for sure China will provide a lot of help and encourage also lessons. So, what do you think the future perspective for the population between the Philippines and China in the poverty reduction and to solve the food security problem? What is the future? What do you think of the future to be? Thank you. Okay. Yes, Robert D. Hunter. Well, I see, sir, no, that in the People's Republic of China, there's really a plan on how to uplift the citizens from poverty. And that is very important, that there is a plan by government on how to address poverty, not just by band-aid solutions, but long-term solutions to poverty. First one is you have to have a plan, and then number two, you have to invest in education. I truly believe that the primary solution to poverty is education, and not just the education that we see now, but modernization of education as well. It has to evolve with the changing times. And then next is food security. It is important that the state invests in
modernization and assisted farming. Sa una po, initially, it has to be that the state is involved in providing the necessary capital for them to start up. And then, it has to be state farming, not just 1 or 2 hectares of private lands. It has to be all available lands for agriculture. It must be, the government must invest in farming. Yes. Thank you, Vice President. May nag-text din dito 3 people. What is the, kasi sabi nila, millions of people in the Philippines today suffer from all kinds of crises, political, economic crisis. We have also the flood control crisis. Ano naman ang personal worst crisis that you have experienced personally or professionally, and how did you cope ho, ma'am? And what lessons can we learn from the way you cope ho? Kasi maraming crisis sa Pilipinas ngayon. Everyday naman sa news front page, puro political crisis, corruption crisis, flood control crisis, food crisis. Sorry ma'am. Sa akin, ang personal crisis ko is aging. Don't. Yan siguro yung masasabi ko na personal crisis, yung aging. Kasi unang-una, mahirap na magbawas ng timbang kapag may edad ka na. At syempre kailangan mo magbawas ng timbang dahil mahalaga yung cardiovascular health, no? Hindi ka ma-stroke, hindi ka ma-heart attack dahil may edad ka na. Pangalawa, kung napapansin nyo, nauubos na yung buhok ko. Hindi ko alam kung bakit. Everyday na maligo ako, sinasabi ko sa inyo, siguro mga sobra 50 ang nahulog nabuhok sa ulo ko. Tapos alam ko yon kasi, di ba, shampoo. Tapos pag ganun mo, sasama lahat yon, di ba? Kasi lalagay ko sa tiles yun sa wall. Ganyan, dinidikit mo siya. Tapos pagkatapos ko maligo, nililinis ko siya, tapos tinitingnan ko. Na-stress ka na nga, kaya nahulog ang buhok mo. Na-stress ka pa kasi nahulog yung... So yan yung crisis natin, sir. Aging po, ang crisis. Tapos, syempre kapag may edad ka na, mabagal ka na gumalaw. Napansin ko yun. Medyo hindi na siya active. Hindi na active ba? Snappy yung galaw. Napansin ko din yon kasi nagmumotor ako. Tapos, yung reflexes ko ba, mabagal na siya. May chance na pwede kang madisgrasya kasi hindi na yung hand-eye coordination, lahat yun, hindi na siya mabilis. So, personal crisis, aging. Kung merong fountain of youth, hinahanap yun ng mga nagkakaedad. Tapos, professional crisis, yung naging vice president ako, sir. Tapos, I was serving in the cabinet of PBM. At nagtataka ako bakit ako inaatake. Wala naman akong ginagawa. Nagtatrabaho lang ako. And yun yung commitment ko din noong nangangampanya ako, commitment ko sa bayan na I will serve the country faithfully. Pero, kahit nakaupo ako as a cabinet secretary sa Department of Education, tapos sa Office of the Vice President, ang ginagawa nila, nag-roll out lang ng project, inaatake ako ng administrasyon. Yun yung professional crisis na daanan ko na nagtaka ako. It took me a while to realize my worth and value as a government official, na hindi dapat ganito ang ginagawa
sa akin. Kasi wala naman akong ginagawang masama sa administrasyon man, kay BBM man, o kahit kanino man. Kaya medyo tumagal din ng ilang buwan bago ako nag-decide na hindi tama yung ginagawa sa akin, hindi tama yung ginagawa sa opisina na kung saan ako nakaupo, at I will not endure yung ganon, at hindi din ako parang hihingi ng some sort of peace na parang wag din yung gawin sa akin ito. Ang desisyon ko was, aalis ako, ituloy niyo lang kung ano yung gusto niyo gawin. Very unique ang sinabi niyo. Very inspiring. We should take care of our aging process. Ang galing, saka professional, magandang advice sa yung mga sinabi niyo. But you don't look like a person who's aging. Kasi, Sir, siguro, vitamins ko, yes. ang maintenance ko isa lang. Yes. Ang vitamins ko, 1,000. Wow. Ay, So take vitamins, don't forget. vitamins ko isang piraso lang. Ay ang maintenance ko isang piraso lang. Ang vitamins ko 1,000 yan. Kung ano-ano lang iniinom ko para mapigilan lang yung aging. Thank you very much, ma'am. May tanong, ayan, si Mr. one of the earliest. Yes. Pagbibigay naman kay Mr. Ian ng GMA 7, one of the earliest to come here. Pag-mention nyo din ulit, kahit kilala na kayo ni Baby. Microphone, Lisa. Good morning po. Kung ilan po natin yung ginagawa sa sinabi ni President Bongbong Marcos sa mga allegation of corruption sa pagkakataon po na sa President tungkol sa mga flood control projects. Attorney Trixie. I would like to acknowledge the presence of Attorney Trixie. Sa ganitong ongoing pa yung investigation ko ang inquiry ko sobrang magtataka ka bakit confident yung Pangulo na hindi aabot sa Office of the President yung iskandalo at yung corruption. So ibig sabihin, siguro alam na niya kung ano yung kalalabasan ng inquiry at ng investigasyon. Kasi wala namang iba siguro explanation kung bakit napaka-confident mo sa mga mangyayari pa. Wala pa akong nahanap na tao na alam kung ano yung mangyayari bukas. Siya pa lang. Ang si BBM pa lang. Ma'am, doon naman po sa sinasabi na makapasok na maging state witness si former Speaker Martin Romualdez. Do you think magiging effective po siya state witness sa mga flood control projects po? So, pakilakas ulit. Laksan pa Pakilakasan konti. Ma'am, may natanong na rin po sa kanya matungkol doon sa pagiging state witness sa State witness ni former Speaker speaker. Martin Romualdez. Do you think magiging effective siya na state witness doon po sa flood control project po? Okay. Hindi ako mag-comment dyan kasi hindi ko alam kung totoo ba talagang sinabi ng ICI yan at decision talaga na body yan na siya ay maging state witness. Mamaya na lang tayong magkomento kapag nandiyan na yung kaso at nakikita na natin na totoo talagang state witness siya. Pero sa batas, yung principal sa krimen ay hindi pwede maging state witness. Thank you, thank you.
Good morning. So, yes. Good morning po, ma'am. Ma'am, ito po, kapapasok lang po na balita. Parang iniimbestiga, na-order daw po si Ombudsman kay Secretary Dizon na parang investigate daw si Senator Bongo sa anumang possible link sa mga Vizcaya. So, ma'am, of course, Bongo is one of the allies of your father, your former president. Ano masabi niyo dito sa saka, do you think, ma'am, itutulong po ba ang mga palaban sa politika sa ongoing ICI investigation? Hindi ko alam kung ano yung malamang nakakaalam niyan sa BBM kasi ngayon nga confident na siya na hindi siya kasali sa mga hindi kasali ako. Hindi aabot. Tama ba? Ang sinabi, hindi aabot sa Office of the President ang corruption. So, siya lang makakasagot niyan kung ano ang mangyayari. Ano yung tanong mo? Yeah, of course, baka itulahan ng mga kalaban sa politika sa ongoing na investigation ng ICI. Do you think po mangyayari po ba na baka mapunta rin sa inyo yung sisi or mapunta rin sa inyo yung ituturo or whatever dun sa investigation? Aabot sa akin. Yung blood Baka umabot sa inyo, ma'am. Kasi kung hindi aabot sa ABM, baka kayo naman pong ituro, ma'am, kung mga sinasabing witnesses. Sigurado ako hindi aabot sa akin ang flood control scandal. Kasi unang-una, wala namang flood control projects sa ODP or sa Department of Education. At makakasabi naman talaga ang mga contractors and even si Secretary Bunuan, wala talaga akong at all project dyan sa DPWH. In fact, hindi nga nila masabi ngayon na may insertions ang Vice President kasi wala talaga. Hindi ako sumasali sa ganyan. Kung aabot ba sa akin, sa tingin ko aabot siya kasi kaalyado kami. Sa tingin ko, ililik nila, sa tingin ko, susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento yun. Yung part na ako, si PRD, nasa gitna, at si Senator Bongo, nasa kabilang side. Last question na lang, ma'am. Ma'am, medyo light tayo, ma'am. Ma'am, if you're a bread or tinapay, anong bread kayo? Anong bread si BBM? Anong bread si Martin Romualdez? Anong bread si Santiago? Taga-Manila Times na galing. Definitely, hindi bread si Martin Romualdez at si BBM. Sino yung isa? Santiago. Santiago. Definitely, hindi sila tinapay. Dahil hindi makain yung ugali nila at hindi makain yung korupsyon nila. Kung ako ay tinapay, ang hirap nito. Sige, ito na lang. Paborito ko ang ensaymada. Okay? Pinaglihi ako sa ensaymada. So, kung ako ay tinapay, ako ay isang ensaymada. Thank you very much. Last question. Last question. Ay, sorry, may isa dyan si Mr. Days. Last question mo. Isang number one fan mo siya. Yes, Jason po na SNIs. Going back po dun sa releasing and the President Marcos, so let me ask for your comment on this. Kasi natin nga, I am confident that whatever mud might Islam and the administration, that will be able to show that these are politically motivated and do any validation in fact. Sabi niya po, politically motivated na link siya sa mga Naulitin, hindi na siya politiko. Presidente na siya. And that ends there. Hindi natin alam kung sa 2028 o another 20 years na naman of a BBM, of a Marcos,
No. Hindi na siya hinahabol ng mga tao, ng taong bayan dahil politiko siya. Hinahabol siya ng taong bayan dahil wala siyang ginagawa bilang Pangulo. Hinahanap sa kanya yung trabaho niya bilang Pangulo. Follow-up question sa sinabi ni President Marcos. He said na politika lang nga ito and sabi niya gusto nila ang Yan ang sinasabi ko. Diba? Sino ba sa ating lahat ang nagpaplano ng nagsasabi at nagpaplano ng destabilisasyon? Walang nagsasabi na oust Marcos. Ang merong mga grupo na nagsasabi resign. Yun lang ang the most na sinasabi ng mga tao. At nagtataka ako sa administrasyon, bakit nila sinasabi na destabilisasyon ang pagpapahayag ng mga tao sa galit nila? Kasi hindi yun destabilisasyon. Yun ay freedom of speech and expression. So kahit man mag-rally ang mga tao araw-araw sa EDSA, hindi destabilisasyon yan. Freedom of speech and expression yan. Pagpapahayag yan, ng galit mo, pag nahahanap yan ng accountability, ng transparency sa administrasyon, sa gobyerno. So hindi yan pagpapatalsik sa Pangulo. Kaya lagi ako, kahapon din, yan din yung tanong ko. Kanino pa nanggagaling yung destabilisasyon na salita? Sa administrasyon. Kasi, duda ko, natatakot sila sa posibleng mangyari sa kanila. At alam naman natin na matagal na talaga silang insecure. Noong kampanya pa lang, madami na akong kwento ng yung pagigipit nila sa campaign team ko. So alam ko na noon, at yung mga pinagsasabi ni Lisa Marcos noon pa. So alam ko na insecure. Alam na natin na insecure. Siguro takot. Kaya nila nasasabi may destabilisasyon. Kasi takot sila. Kasi totoo yung sinasabi ng mga tao na ginagawa nila. Hindi nila ma-deny kasi nasa papel Diba? Nakikita mo sa budget ang nangyayari. So hindi ma-deny. So takot. Paranoia, siguro. Kasi di ba pag ikaw ay hindi siguro, paranoia talaga yan. Unang-una, insecure. Pangalawa, takot. Pangatlo, paranoia. Kasi ang tao na may bisyo, nagiging paranoid. Na magbibigay lang ako ng example, pinapa-explain ng mga departamento kung saan ako pumupunta at bakit matagal ako sa isang lugar. Ganun na yung papel na umiikot sa loob ng gobyerno. Yan ang politika. Diba? Magtatanong sila, anong ginawa ni Inday Sara doon? Ilang oras siya? At sino ang mga tao doon? At yung mga kawani ng gobyerno na nandoon, ipa-explain bakit sila nandoon. Ganun yung galawan sa loob ng Office of the President. So, makikita mo medyo paranoid.